Nang nag-aaral ako sabi ko maging stewardess. Siya nga pala si Nanay Ninita o mas kilala bilang Nonay na dapat ay naging isang flight attendant noon. Ngunit, heto na siya ngayon. Ambition ko is to be an stewardess. Na ngayon ay nakakaranas ng pangungutya ng tao at ng gutom. Iniluluha ko na lang ang pangungutya ng tao. Kahit kape na lang, ayun, sinusunog ko yung bigas para lang malagyan yung aking sikmura. Pag tayo tiwala sa Panginoon Diyos, hindi tayo pababayaan. Lahat ng tao ay matalino kapag kailangan nating maging matalino. Nagtitiis ng hingi dyan. Pag may nagbigay, salamat. Pagka wala, okay lang. Ngayong araw po ay samahan nyo kami na alamin ang buhay ni Nanay Ninita dito sa kanyang munting tahanan. Magandang umaga po sa lahat ng manonood natin dito sa ating mga platform. Ngayon po ay 7 AM po ng umaga at meron po kasi dito si Ran sa ating cameraman na nakita o na-scout na isang matanda po na nakatira lamang sa gilid ng dagat. Kaya nandito kami ngayon maagang maaga kasi parang balita ko madalas po ito na umaalis sa kanyang tahanan at baka magbabaka sakali po tayo na madat na natin siya doon at matingnan natin kung matutulungan natin kung ano yung matutulong natin sa kanya. So, babaybayin natin itong gilid ng dagat. Nang mga oras na ito ay wala talaga kaming kaalam-alam kung ano ba ang pwede naming dalahin na tulong sa kanya dahil hindi pa nga namin alam ang kanyang kalagayan. Ngunit magbabaka sakali kami ngayong araw na baka madat na namin siya sa sinasabing kanyang tahanan. Kami lang ngayon dalawa ni Rans kasi si Commander ay nasa bahay pa, nag-aasikaso pa. So doon yung batuhan na yun, kailangan ba tumawid doon? Sa kabila pa niyan? Sa tapat ng batuhan na yan? Okay. So ito, dagat na dagat oh. Kailangan nating mag-aga kasi yun nga, baka hindi natin siya madatnan. Kailangan maabutan natin siya doon sa tahanan niya. Paano mo ba yung nakita, Rans? Di ba nung intusan niya akong kumuha ng mga parang bato-bato na maliit, yung project ni Kian. Tapos walang makuha doon, dito ako nagpunta kasi alam ko dito meron. Tapos nakita ko siya, parang may mga palapa na kano, kala ko parang basura lang siya na itinambak doon kasi may mga kumot, may mga palapa. Tapos yung pagtingin ko, may ano sa loob, parang yung nga bahay, sabi ko sobrang liit ito, parang mas malala pa sa may kila Rose dati. Yung bahay nila Rose dati na may palapa na tinutulugan, mas malala pa doon. Grabe. Pero nung pagpunta mo doon, wala siya doon? Walang tao doon. Pero sabi may matanda nga daw nakaano dyan. Na nakatira? Oo. Walang tao dyan nung pumunta ako yun. Nagtatawag ako doon hinanap ko rin sa paligid, wala, di ko siya makita. Ano na bandang pahapon na rin, tanghali na nun. Baka kaya nga kailangan talaga maaga, no? Kasi kung tanghali siguro naglalakad-lakad siya sa sentro. Ayun, susubukan natin. Baka nandito, parang natatanong ko na, yun ba yun? Oo, yan. Parang ayun yata, mga kababayan, yung tahanan na sinasabi. Ito, may mga batuhan dito, oh. Ito yung siguro yung nagsisilip. Kaya siguro niya napili dito kasi alam niyang may mga bato dito, ano? Ito yung sasangga sa alon. Pero delikado pa rin po ito, mga kababayan, kasi gilid na gilid dito ng dagat, oh. Kunting lakas lang po ng dagat, sigurado wash out tong bahay ni nanay. Paano kung natutulog si nanay, ano? Sana may tao. Grabe ang bahay. Ayun, ay may tao yata nagagalaw sa loob. At dito ngay may nakita ako na gumalaw sa loob pero hindi ako sigurado. Meron kaya? Ayun, oh. At makikita rin natin dito kung gaano kadelikado sa kanyang pwesto. Wawa naman. Ang kanyang munting kubo o tahanan ay napapaligiran ng iba't ibang klaseng puno ng kahoy o mga halaman. Bahay niya parang parang gawa-gawa niya lang siguro ito. Pero parang wala ng tao, no? At nang malapitan nga namin ito ay napakatahimik, kaya sabi ko ay wala sigurong tao dito, kaya sabi ko iiwan na lang namin ang aming daladala dito upang sa pagbalik niya ay makita niya ito. Ha? Subukan natin. Subukan natin ngayon kung may tao. Pero para sa tingin ko parang wala. At dito nga ay may narinig akong gumalaw sa loob. Oo. Nay? 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 Magandang araw po. Kamusta ka dito, Nay? Ako
po ay isang vlogger na eh. Baka nakita kasi kayo nitong kasama ko nung isang araw, itong bahay nyo. Sabi ko, puntahan natin, baka makatulong tayo. Natulong ako na sa mga kababayan natin, kagaya nyo po. Baka sakaling matulungan ko po kayo. Ito po kasama ko, yung camera namin. Ito po, Nay. Kamusta ka dito, Nay? Dito kahirapan. Grabe na yung bahay mo, ikaw lang po nagawa nito. Sa pagkakataon na ito ay sinusubukan namin maging kalmado si nanay o maging komportable sa amin. Oo, man si nanay. Bali akong paghihirap sa bahay. Paghihirap na sama ng loob. Hindi ko na nararamdaman. Ang nararamdaman ko po ay puot at galit. Kung bakit. Bakit, Nay? Nasaan po ba mga kamag-anak mo? Dito ay mapapansin natin na may something kay nanay, dala na rin siguro ng kagutuman. Nasaan ang mga kamag-anak mo, Nanay? Mga kamag-anak ko kayo. Di ba kamag-anak? Opo, Nanay, kapatid niyo po kami. Kasi anak tayo lahat ni God, magkakapatid tayo. Partner ka rin ba? Hindi po, Nanay. Hindi din po. Ako po si Marcos. Anak po ako ng presidente, Nay. Opo, ng Pilipinas. May kumuha sa akin vlogger noon nung nandun ako sa ano. Saan po, Nanay? Sa noong una kong parito, pabalik-balik ako rito, umalis ako nang hindi ako nagbalik dito ngayon ah. Noon ay nasa Matuog-Tuog. May nagkuha po sa iyo dito dating vlogger? Ang Maria Christine ko ang kaun sa akin nung nagkaroon ng daan ang tulay na dito ang daan sa hindi naga. Isan po kayo dinala, Nay, dati nung kinuha kayo dito? Anak ko ang kumuha sa akin. Ay, may anak po Ang kayo? nakaposter doon ay ang kanyang ama na Santos Tusing Mendoza at ang anak ko na Linggit Dave. Sila nagbukas ng Facebook ko, pero at the time kinuha ng Aldrin ang kanyang, pero hindi bali, pamangkin ko rin ang Aldrin Haldo Kalumpiano. Nanay, ibig sabihin po may anak po pala kayo? Oo. Ilan po ang anak nyo, Nay? Nay, pwede ako magpasok dyan? Tabi tayo? At dito nga'y nakita ko na parang naging panatag na rin ang loob ni nanay, nakausap ako. Ibig sabihin pala may anak ka po pala. Bakit hindi po kayo sa anak nyo magtuloy? At nagtitiis po kayo dito? Lingid sa iyong kaalaman, ano ang purpose na nandito? Siguro po, na sa tingin ko gusto nyong mag-isa, yung hindi po kumbaga pakaramdam po kasi ng mga kagaya ninyo ay ayaw nilang makapabigat sa mga anak. Isa na roon. Isa na po yun. Isa na roon. Na ayaw kong hindi nga ako nagpaalam sa kanila. Nasa Barangay Dolores, Taytay 2. Pero ang Taytay 2 ay dito sa may Murong naging blacklisted. Nay, bakit parang napansin ko po ang tali-tali ninyo? Lahat ng tao ay matalino kapag kailangan nating maging matalino. Grabe, tama yun. Pero Nay, kayo po ba dati, ano ang buhay ninyo? Masagana ba ang buhay nyo dati? Wala akong hinawakan na kasaganahan kundi kaginhawaan. Kaginhawaan. Pero kumbaga noong mga panahon na wala kayo dito talagang hirap din sa buhay? Ganon din ba talaga? Andun na yun. Ang kahirapan ay napagtitiisan, subalit ang kalungkutan ay napag-iisa. Nag-iisa lang po akong namumuhay ng taon sa liblib ng kabundukan. Mula po sa Naga, Eriga, Albay, lahat po ay nilibot ko ang lugar na yun upang tuklasin kung anong uri ang mga tao at pagkatao ng tao. Bakit dito po kayo bumabalik-balik? Ibig sabihin ba, mabait ba dito ang tao? Wala akong tinuturing na kasamaan, kundi ang lupa na ito ay bahagi ng buhay ko. Grabe, Nay. Saan po kayo nakuha ng pangkain nyo?
Nagtitiis ng mga hingi dyan. Pag may nagbigay, salamat. Pagka wala, okay lang. Okay lang, nararausan, nagkakaroon ng simpatiya sa araw-araw. Kahit kape na lang, ayun, sinusunog ko yung bigas para lang malagyan yung aking sikmura. Oo, sila. Ay, kapag Magkaroon gabi. lang ako ng ginhawa. Nay, dito po sa munting tahanan mo nito, paano kapag gabi? Ang dagat oh. Ay, walang problema sa dagat kasi ang dagat ay high tide, low tide. Bahagi yun ng daigdig. Para paghibas, andyan siya. Pagtaib, nandyan din siya. Hindi tayo mangamba dahil pag tayo tiwala sa Panginoon Diyos, hindi tayo pababayaan. Totoo po yun, Nay. Pero nakawala ako sa inyo, Nay, kasi sinong gumawa nitong munting bahay mo na ito? Ako lang po. Grabe ah. Ano po bang purpose niyo at ako'y pinuntahan ninyo? Ako na magbubukas, upang iuwi ako sa Taytay? Hindi po, Nay, kasi sa tingin ko po, Nay, naiuwi na kayo doon, pero nandito ulit kayo ngayon. Ibig sabihin po, Nay, ay hindi niyo po marahil doon gusto. Bakit ko po kayo doon iuwi? Ang gusto ko lang po, Nay, ay matulungan kayo at kung ano po yung kaya pa namin itulong sa inyo ay gagawin namin kasi nakita ko po itong sitwasyon nyo. Baka po sakali sa awa ng Panginoon, malay po natin, pinapunta talaga kami dito ni God para po matulungan po namin kayo. Bilib ako sa inyo, Nay, kasi matalino po kayo. Pinanganak po ako ng daigdig na siguro ay binigay sa akin yun. Na hindi ko naranasan na magkaroon ng simpatiya sa galit sa tao. Pero dumarating ang punto sa nagalit ako, ibinibigay sa akin ang kagalit. Kagalit ko at galit ako. Pero pagka hindi ko maramdaman na galit ako sa kapwa ako, masaya ako. Sa pamumuhay niyo ba dito, Nay? May mga nangungutya ba sa inyo dito? Mga batang munti. Pero yung namang mga kaedad natin, kaedad namin, hindi naman kayo dito pinapakialaman. Mayroon din pero ako at least kilala ko sila. Ang pagkatao nila kilala ko. Yun ang andun rin sa bahagi ng mundo ko. Andun rin yun sa bahagi ng mundo ko. Tinatanggap ko. Iniluluha ko na lang ang pangungutya ng tao. Pag naibsa ng ang pagdudusa ng kalooban ko, lagi pong huwag niyo po akong pababayaan. Yun lang po ang sinasabi ko sa sarili ko, huwag niyo po akong pababayaan. Yun lang. Si nanay sa tingin ko po Takot nga ako Diyos na lang yung kinakapitan ni nanay dito. Takot nga akong matulog dito. Kasi nanais kong natutulog sa open, sa bukas, na walang ganitong nasisilungan. Pero pagka ako'y mga batang inaaway ako, binagbabato ako, may mga simpatiya yan sila sa buhay nila. Na bakit sila nagagalit sa akin? May mga simpatiya sila sa kalooban kung bakit nagagalit sila sa akin. Pagka hindi ko na matiis, galit na galit ako, talagang itinataboy ko na sila. Pero alam ko naman ay kung hindi naman talaga sobra na yung ginagawa nila, hindi naman kayo magagalit sa kanila, di ba? Kaya lang sobra na yung... Naghahanap din sila ng kanilang mga oposisyon kung bakit ako nandito. Opo, Nay. Ngayon bang umaga na, matanong ko lang po, nag-almusal ka na ba? Nagsangag ako ng kape. Nilagyan ko ng isang takal na ganito. Ayun, aking ininom. Ibig sabihin nyo ba na yung bigas, ganun? Oo, bigas lang ang... Parang tinututong, ganun? Oo. Kasi yung kinakape mo? Oo, wala akong... Hindi ko nga magastos-gastos kagabihan. Pira ni Kasi nanay. nandun ako
Mga Yan, barya yan ang lang. pira ko kagabi. Nandun ako sa Carnival ba? Ah, sa peryahan. Mm-mm. Kasi magpipiesta na dito sa bayan namin. Oh, nanay, sa ngayon mo po muna, may dala-dala po ako dito, kami ni Rans. Kasi hindi ko naman alam na, sabi ko, magbabaka sakali lang ako kung nandito ka. At ayun nga, masurte naman kami. At nakita ka namin dito, na kumbaga na timingan ka namin, natsimpuhan ka namin na nandito. May dala kaming kunting pasalubong sa iyo muna sa ngayon. Hindi ko nga po alam, nay, sabi ko, naku, baka hindi nagsasaing yun si nanay dun. Pero nagsasaing ka pala dito, ano? Oo, nagluluto ako ng Buksan sa natin kahoy ito. ako Sa kahoy ka nagluluto? Oo. Sa ngayon po, nanay, ito muna yung dala ko sa inyo. Oh. Kasi nagbaka sakali lang talaga kami na nandito po ikaw. Sabi ko baka wala. Ang sabi ko nga, kung sakali mang wala si nanay dito, iiwan na lang natin ito doon sa bahay niya, at para pagdating niya meron na siyang nanay, pang almusal mo. Tapos kape, nagkakape ka? Huwag ka na nanay ng pinutong na kape na bigas ito na ang kapehin mo ha. Tapos ito, bili lang kita ng mga pang almusal para nang sa ganun hindi ka po pang merienda kung gusto mo. Tapos sabi ko nga, baka po hindi ka dito nakakapagluto, ang binili ko sa iyo mga dilata. Sabi ko nga po, baka wala kang lutuan kasi sa nakita ko sa picture ni Rans nung pagpunta niya dito, sabi ko parang hindi ko alam kung nakakapagluto ka. Pero nakakatuwa naman at nakakapagluto ka pa pala dito. Saan ka nakuha ang panluto mo, nanay? Ay, nanglimos-limos ako dyan. Minsan may nagabot 5 piso, tabi ko lang siya. Minsan nangingi ako kay ate yung Mila del Sol siya. Binibigyan ka po nila? Bibigyan ako ng bigas. Yun, unay, nagbaka sakali pa nga ako ng ganito. Sabi ko kung sakali mang makapagluto, at least may maluto-luto ka na may sabaw. Sa ngayon na, ito muna yung dala ko sa iyo, ha? Pagpasensyahan nyo na po muna itong dala ko. At yun nga, nagbaka sakali lang naman kami. Okay. Walang problema ang baka sakali. At least nagpunta kayo sa akin. Opo, nanay. Salamat po, Wala ha? pong ano, nanay. Salamat. Nanay, kanina Dito ako pa kita kausap pero hindi ko alam pangalan mo. Ako po marami akong pangalan. May Ninita, may Nunay. Pero ang sa school ko ay Nunay. Noon, yung totoo mong pangalan. O yan. N-O-N-E-Y. Why? Nunay talaga ang totoo mong pangalan. Kalumpiano ang sa ama ko. Isayas ang lula niya. Apolinar ang sa nanay ko. Ang ama ko ay Fernando Isayas Kalumpiano. Ayaw po, nanay. Ang nanay ko ay Leoncia Tamayo Apolinar. Taga Tubong Samar kami. Tubong Samar po kayo. Samar Poblacion, Norte, Northern Samar. Tinanggal ang Norte nung unang hurar. Ang ginamit ay Poblacion 2, tinanggal din ang 2. Tinanggal Naging din. Poblacion Northern Samar na lang. Tinanggal ang Norte, tinanggal ang 2. Poblacion Northern Samar na lang sa lugar ng Kabisayaan. Grabe. Ang lawak ng pag-iisip ni nanay, yung ano niya, yung talino. Alam na alam ni Andyan ang mga nanay. anak ko sa Barangay Dolores, Taytay 2. Ang Bato, dyan sa Bato-Bato. Bato-bato. Nay, ipakita nga natin yung bigas mo. Patingin nga ako ng bigas mo. Tingnan niyo ang bigas ni nanay, oh. Nasa garapon na yung parang inuman. Ayan na lang yung bigas Napulot ko niya. lang Oh. yan eh. Ha? Napulot ko lang yan. Napulot mo lang ito? O, dyan sa ano dagat. Oo nga pala, nay. Titingnan ko baka kasi nag-withdraw lang ako kanina ng baka may pera pa ako dito. Tingnan natin, maibigay, mapambili ni nanay muna ng bigas sa ngayon. Oh, meron pa pala ako, nay. Oh, may natira pa. So, winidraw ko kanina at sabi ko nga mag-withdraw lang tayo ng muna sa ngayon. Oh, nay, meron pa ako dito. Pag paumanin mo muna, ibili mo muna ito ng bigas, ha? Sa ngayon, hawakan mo po muna ito. At ano ba, meron pa ba tayo dito? Makakabili ba yan ng bigas? Meron ako dito kaso dollar na lang ito, baka di mo may palit. Hindi bali. Yung sasaka yun. Ang United Dollars yung sasaka. Galing ni nanay. Hayaan mo, nay. Di bali. At bukas na bukas po ay kung maabutan ka namin dito ulit, dalang kita dito ng
bigas. Gusto mo ba yon? Isang sakong bigas? Dalang kita bukas? Sige. Ayun, okay kay nanay. Dala natin siya bukas ng sakong bigas. Tapos, bigyan natin si nanay din ng cash siguro ulit bukas para nang sa ganun may panggasto si nanay. Hindi niya kailangang maglakad-lakad sa sentro para manghingi. Hindi rin naman biro na ganito kainitan, naglalakad si nanay. Maya, maabutin pa ng hilo. Kaya maigi. Na ito, bili mo muna ng bigas sa ngayon, ha? Huwag ka na muna maglakad-lakad sa sentro. Ha? Dito ka lang muna. Sana nga may mailipat ka ng kaso di natin alam kung may mga bakante ditong apartment man lang sana para mailipat si nanay kasi ito, Okay, care kayo. Siguro naman walang maglalakas sa loob sa akin na partikular lang sa buhay natin yun. Kung sasadyain. Opo, nay. Basta kami, nay, gusto lang naman namin, nay, makatulong sa mga kababayan namin, lalo na po itong sitwasyon nyo na ito. Kasi kayo pa lang po yung tao na nakita ko na ganito po yung inyong tinutuluyan. Pang-una pa lang po kayong tao na nakilala ko, nay. Kasi kadalasan naman na napupuntahan namin, natutulungan namin hindi naman ganito kalala. Pero ito pong sa inyo, nagawa-gawa nyo itong bahay nyo grabe, paano kung umulan dito? Sigurado basa ka dito, nay. Hindi pa naman umuulan mula nung nagawa ko to. Anong ginawa mo? Maswerte tayo, nay, kasi summer, ano? Mga ano lang naman to Mga Palapa ng palapa, nyog. Saka kinuha kong pawi doon sa tampak. Tapos meron ako nakukuha tarpaulin, yun, ipinapapatong-patong ko, tsaka yung comforter, yun lang. Sabi ko, siguro naman pagka nag-ambon mananakbo rin ako doon, may cottage doon si Kuya Iboy. Ay, doon ka din tatakbo? Oo, mas safe doon kung sa ulan Dito, ano lang to, bahay ng araw. Para sa araw lang. Ay, nay, kapag tanghali ba, kumusta dito? Mahangin naman. Ay, malakas ang hangin dito. Kaya hindi mo ramdam ang init. Maigi. Okay. So, ano pala ito si nanay? Ito lang yung kapag summer, dito si nanay, kapag maulan, may pinupuntahan yata si nanay dyan since kasi ito tabing dagat. So, may mga cottage siguro dyan. Dyan naman si nanay pupunta. Okay. Doon nga. Mayroon doon sa... Doon naman ang takbo ni nanay. Okay. Paano inumin mo pala? Ay, may balon dyan na may bahay. Diyan ako kumukuha. Iniinom mo yun? Safe naman. Dati naman kaming sa balon lang kumukuha ng inumin. Ngayon lang naman nagkaroon ng mga nawasa. Yung araw ay sa balon lang. At sa barangay Kabugawan kasi noon nagkaroon ng simpatiya ang poso. Kaya parang ang isang poso nang naging barangay Kabugawan Palapag Poblasyon Samar ay pinag-agaw-agawan yung poso na yun. Kaya binunot yun at inilipat sa isang bahay kapitan. Tatay ko sana noon ang kapitan. Kaya lang, nang dumating ang mga buhulano, opo, itiniwalag na hindi pwede siyang maging kapitan del barrio. Kaya ang naging kapitan ng barangay Kabugawan, ang kauna-unahang barangay ay ang Pablo Lusin. Yun ang naging kapitan. Napakatalas pa ng memorya talaga ni nanay. Alam niya yung mga kahit past na nangyari, kung sino man yung mga naging kagawad na yan noon sa bayan nila. Tandang-tanda pa rin ni nanay hanggang sa ngayon. Nay, may isa na lang po ako sa inyong gusto sanang maitanong, nay. Yung po bang mga anak niyo sa ngayon, hindi kayo hinahanap? Marahil. Kasi hindi ako na maalam sa kanila Hindi ako nagsabing, Chris, maalis ako. Kasi kung namaalam ako, hindi ka papayagan? Hindi ako papayagan. Na lisanin ang taytay. Sa taytay yun. Lisanin ko ang taytay. Pero dito nyo pa rin talaga napiling bumalik na yan, Dito pa rin talaga. Nay, kung sakali man, kasi marami din tayong kahit pa paanong taga-subaybay, mga nanonood sa aming channel. Nay, may gusto ka bang sabihin sa anak mo, sa camera namin, kung sakali mapanood niya ito? Baka nag-aalala kasi siya sa inyo. Nandito po ako sa sa Kapalongga. Ang mga anak ko po ay naging iski po kagawad ang Maria Cristina C. Mendoza.
naging isikagawad since pamumuno ng Makabuhay Magtanggol, June. Panglima po siya. Kaya naging bahagi sa isipan ko po ang pumarito dahil ang SKPY dito sa may Santa Elena, Opo. ano po yun, naging all over the world ang isikagawad. Tama po. Kaya ninais kong makarating dito dahil gusto ko pong tugunin ang number 6 na bakit naging blank. Ang ginamit na particular noon ay ang patay na yun, sabi ko, ang Ana Margarita Robles. Ana Margarita Robles ang pangalan. Grabing ano ni nanay, galing. Ako nahahanga kay nanay. Papabilib niyo po ako, nay. Ilang taon ka na ba? Bakit napakatalas pa po ng memorya mo? Siguro mga magse-70 na rin. Mga 66 siguro. 66? Mm. Pero malakas pa po kayo, ano? Oh. Sa awa ng Diyos, ano? Ang kapanganakan ko ay April 30, 1958. 1958 pala kayo. Pumunta mo, kabisado pa ni nanay yung kapanganakan niya. Grade 6 lang ako. Grade 6. Ang natapos nyo? Yeah. Grade 6 lang? Oo, nag-aral ako sa Tangbu Elementary School, Katubig, Northern Samar. Bilang nagtapos ako doon ng grade 6. Ang maestra ko ay taga RTC Katarman, Samar, Lorita, Tunyakaw, Balila. Grabe, kabisado ni nanay. Samantalang ako, di ko nga kilala yung teacher ko nung grade 6 ako. Limot ko na. Grabe. Siguro, nay, kung nakapagtapos po kayo, anong gusto mo sana noon maging? Kung sakali mo kayo nakapag-aral. Nang nag-aaral ako sabi ko maging stewardess. Wow! Ang ano ko ambition ko is to be an stewardess. Ay, noon? Sabi ko, kasi siyempre pag nag-aaral kayo, may mga club motto kayo. Anong ambition mo pag ikaw ay nakapagtapos na, di nagbukas ako ng stewardess, pero ang ICS course ay naging bahagi rin sa akin. ICS course correspondence na nagtatrabaho ako sa Wellington Building. 382 Wellington Building, Oriente Street, Binondo, Manila. Wow, Nagtagal ako nagtrabaho doon. Marami akong naging amo. Nang kamanahonan na ang ano ko mula ng 15, 18, mula 12, 15, 18 hanggang sa 22. Naging mga puro lang ako na masukan sa mga may kaya sila. Para ko sila makilala. Oh. Nay, bakit naman flight stewardess yung napili mo sana maging nung kayo nag-aaral? To be lang yun. To be or nurse. Bakit yun ang naisip ko? Dahil ang nurse ay 3 years lang. Ang stewardess ay all over the world. Hanggang dun ay hanggang sa pagkawala mo sa mundo, stewardess ka. Kumbaga, yun yung gusto mo makapunta din sa mga iba't ibang bansa sana noon. Sayang lang na yun, no? Kasi hindi nangyari. Bakit ka ba nahinto? Sa kakulangan ba? Ng magulang? Ng pagpapaaral? No. Kakulangan. Ang high school lang noon ng Palapag ay nasa Katarman. Katarman, Samar lang ang ang college at saka high school. Nang nagkaroon ng high school ang Palapag, Sumuroy, nandito na ako sa Manila. Grabe. Kaya sumulat ako noon sa correspondence school. Opo. Ng International Correspondence School ng Panorama. Yung Panorama na yun ay may Orient News. Opo. Ng mga Chinese. Opo. Weekend. Pag weekend, mayroon silang free na Panorama. May kalakip noon ang Reader Digest. Kaya sabi ko, susulat nga ako nito para makapag-aral ako dahil pupuntahan ka pala sa Pero anong nangyari, Nay? Anong nangyari? Sumagot yun, pero hindi ko binigyan ng, sabi ko, Na hindi mo na nabigyan ng oras, ganon? kasi ang kinuha ko doon ay nag-check ako ng biblical
study. Tapos umalis na rin ako doon, parang ginawa ko lang na mga kalakip sa buhay ko. Sa buhay mo. Pero Oo. sayang naman ay kung ginrab nyo sana yun, di napag-aral po kayo nung naging flight steward di sana kayo ngayon. Wala kayo dito. Ano nay? Pero okay lang, ganyan talaga ang buhay na. Hindi naman talaga kadalasan nga yung gusto natin. Minsan hindi pa yun yung nangyayari, di ba? Kasi ibig sabihin noon, hindi yun yung plano para sa atin ni God. Ano? Kahit po na ganito ba yung buhay natin, may tampo tayo kay God. Ay, wala. Yun. Napakabuti niya. Napakabuti niya sa akin. Inaalagaan niya ako. Binabantayan niya ako sa akin. Pagtulog, binabantayan niya ako sa akin. Pag-iisip, binabantayan niya ako sa aking paglalakad kung saan ako pumaroon. Lagi siyang kaakbay ko. Kayo po ba ay... Nay, tanda mo yung pangalan ko ha. Ako si Marcos, ito si Rans, ha? Ngayon mga turing mo na lang kaming mga apo mo, ano? At gagawin namin yung mga kaya namin para matulungan ka po dito. Pero sana nga magandang mangyari na magkaroon ka man lang ng maliit na bahay-bahay. Kahit maliit lang, kung sakali mang magkaroon tayo ng biyaya, magkaroon kang maliit na bahay, okay lang sa iyo. Maliit na kubo-kubo. Masur, pabor, kaysa ito Pansamantala lang kasi ito, ano? Walang tibay. Anytime, kung ano mang hangin ang humampas dito, pwedeng masira. Sana mga kababayan, tulungan natin si nanay na mapagawan man lang natin siya ng tahanan. Kasi kung nakikita nyo lang kayo personal dito, talaga namang isa po ito sa masasabi kong delikado talaga. Kasi ilang hakbang lang, tubig na po yan. Hindi natin alam ang dagat, hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa tubig. Ayan pa naman yung pinakamahirap na kalaban, tubig. Wala tayong kalaban-laban dyan. So yun, sana matulungan natin si nanay pa. Okay na, mga kasa ka boss, babalik kami ha. Basta bukas huwag ka muna alis ha. Papuntahan ka namin dito. Huwag ka muna maglakad-lakad sa sentro. Napakainit po ng panahon ngayon. Kinansila na nga yung mga school dahil sobrang init. Ha? Dito lang at para pagpunta namin dito, madatnang ka namin po dito, ha? Kaya asahan namin na nandito ka bukas. Sige na ha, uli po ako si Marcos na ha. Kunan mo nga kami ni nanay dyan. Ako magbibili sa iyo na. Sige po na, mapunta na muna kami ha. Ingat ka dito na. May laga si nanay na ano dito, na puting. Dito na siguro kasama niya pagtutulog. Grabe. Tingnan niyo po yung mga kababayan, tubig na yan bato-batuhan na to. Siguro alam ko matalino si nanay talaga kasi maraming bakante dito, ba't hindi siya dito nagtayo. Dito talaga niya napili kasi alam niyang nandito yung batuhan na ito yung magsisilbing sangga niya sa tubig. Kaya bilib ako kay nanay, kahit ganito lang yung bahay niya, buhay niya, may sapat siya na pag-iisip, no? Sayang nga lang, hindi siya naging flight stewardess na yun yung gusto niya maging kung siya nag-aaral pa. Okay, so hanggang dito na lang po siguro muna ang vlog namin. At sana matulungan natin si nanay sa abot ng mga kaya natin. Alam ko, andyan kayo para tulungan kami. Maraming salamat po ulit, Marcos TV Channel. Suporta natin, naka-scout dito si Rans TV. Siyempre si Commander na sa bahay, suportahan nyo din, Commander ni Marcos. Maraming salamat po sa lahat ng manonood natin.